Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. And I think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height pero I think ito yung sport na
fit para talaga sa mga Pilipino. As someone na the only Filipino player then I think it's an opportunity and a responsibility for me, to showcase our talent as a Filipino rin in world stage. And that's something I think hindi ko siya tinitake as burden, pero there are a lot of expectation then. But for me, it's a huge privilege then to pakita na anong kakayanan meron ang mga Pilipino sa sports na to, sa world stage. Nagpapatuloy ang ating balitaan sa TNT Tomorrow's News Tonight. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Kisas Habson. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, pinaiimbestigahan na sa Kongreso ang posibleng sabwata ng oil companies sa pagtatakda ng lingguhang pagtaas sa halaga ng kanilang produkto. Ang kahilingan ay ipinaabot ni House Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo sa Energy Regulatory at Philippine Competition Commission. Ginawa ng mambabatas ang hakbang matapos umapila si Secretary Arsenio Balisacan ng Department of Economy, Planning and Development sa dalawang ahensya na gamitin ang kanilang kapangyarihan na masiguro na patas ang ipinapataw na fuel price adjustment. Ayon sa kinatawan ng 2nd District ng Marikina, mahalaga na malaman kung may kapangyarihan ng ERC at PCC na pigilan ang posibleng sabwatan ng oil companies upang mapawi ang hinala ng publiko. Samantala, mas hihigpitan pa ng Philippine National Police ang pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin para matiyak na hindi tataas ang presyo nito hanggang sa katapusan ng buwan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi nila hahayaan ang profiteering at price manipulation sa panahon ng krisis. Dagdag pa ng General, patuloy silang aalalay sa Department of Trade and Industry para protektahan ang karapatan ng mga mamimili. Samantala, una nang nagpatupad ng price freeze ang DTI sa 205 produkto katulad ng canned goods, tinapay, inuming tubig, kandila at mga sabon. Nagpaalala naman ng DTI Secretary Cristina Roque na maaaring maharap sa paglabag ng Price Act of 1992 ang sinumang illegal na magtataas ng presyo. Aarangkada na sa darating na April 16 ang mga programang Biyayang Bigas sa Maynila. Layon po nito na magbigay ng direktang ayuda sa mahigit 80,000 pamilya sa lungsod sa gitna po ng nararanasang krisis pang-ekonomiya. Sa pakikipagpulong ni Mayor Isko Moreno Magoso sa sektor ng mga lokal na panadero, kinumpirma po ng alkalde na tatagal ng 6 na buwan ang nasabing inisyatibo kung saan bawat benepisaryo ay makatatanggap po ng tig 10,000 kilo. Tig 10 kilo po ng bigas. Binigyang diin naman ni Mayor Isko na hindi lamang ang mga nasa sektor ng transportasyon ang kanilang prioridad, kundi magiging ang mga manggagawa sa service sector at iba pang pamilyang lubos na nangangailangan. Samantala, ang pondo para sa malawakang pamamahagi ng bigas sa Maynila ay nagmula sa Local Government Support Fund na nagkakahalaga ng 286 million pesos. Standby lang, Noche. Magbibigay din po ng 25,000 pesos na economic assistance ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga lokal na panaderya sa loob ng 1 buwan. Ito po ay para suportahan ang kanilang mga operasyon at hindi sila magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto sa kabila ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis at bilihin. Layunin ng hakbang na ito na matulungan at makapagpatuloy pa rin sa kanilang operasyon ang mga maliliit na negosyo habang makikinabang din ang mga namimili sa gitna ng krisis. Samantala, dako tayo sa Parañaque. Yun daw pong Parañaque LGU ilulunsad ang libreng sakay program, istriktong power use policies ipatutupad din daw po. RH278 Kaka sa detalye. Kises, pinalalakas ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares ang mga pagsisikap sa pagtitipid ng enerhiya at pagtitipid naman ng gasto sa buong komunidad sa pamamagitan ng pag-aalok ng libreng sakay, pagpapatupad ng mas mahigpit na mga patakaran sa paggamit ng kuryente at paglulunsad ng mga hakbang
sa food security bilang tugon na rin sa pagtaas ng gasto sa gasolina. Pinapagaan ang pasanin ng mga residente. Bahagi umano ng pagsisikap ang libreng sakay na ilulunsad sa Lunes, April 13. Magdideploy si Olivares ng 40 jeepneys, 40 jeepney sa 3 ruta na mataas ang demand. 20 units dito para sa Sukat hanggang Baclaran, 10 unit para sa Sukat hanggang kaya Kabiasnan at 10 jeepney para sa Sukat Marbila. Ayon kay Olivares, ang mga jeepney ay bibiyahe lamang back and forth sa ruta tuwing peak hours mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Sa hapon naman, simula alas 4 hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes lamang. Dahil dito, Kisses, sinikayat ang mga commuter na lumipat sa shared public transport sa halip na gumamit ng mga pribadong sasakyan. Sabi pa ni Olivares, ang programa ng service contracting model kung saan i-subsidize ang jeepney operations para mapanatili naman ang stable income ng mga drivers na apektado sa oil price hike. Istrikto ring ipapatupad ni Olivares ang paggamit ng government vehicles kung saan ang susi ay kinakailangang isurrender during weekends and holidays para maiwasan ang unnecessary fuel consumption. Inirekomenda rin ang gradual transition to hybrid or electric vehicles para mapababa ang long-term na dumidepende sa fossil fuels. Istrikto ring ipapatupad ang pagpatay ng aircon pagdating naman ng alas 5 ng hapon para ma-reduce ang electricity consumption. Samantala, ilulunsad din ni Olivares ang Rice Subsidy Program at target ang 25,000 vulnerable households sa loob ng mahigit na 6 na buwan. Kasabay rin ito, Kisses, ang monitoring ng isang task force sa presyo ng mga basic needs upang maiwasan ang pag-iimbak at pagtaas ng presyo na maaring magpalala sa krisis. Samantala, Kisses, dito ngayon sa isang bahay sa San Valley Subdivision, Barangay San Valley sa lungsod ng Parañaque, 5 yung inaresto, Kisses, na mga drug suspect na nahulihan ng hinihinalang shabu na nasa mahigit 20 kilos Kisses ng umano'y shabu. Ito ay operasyon ng Police Region Office 4A at ng Parañaque City PNP. At sa ngayon, Kisses, sa loob ng isang bahay na ito ay nagpapatuloy ang inventaryo at hindi pa tukoy kung magkano yung halaga ng hininalang shabu ang nasabat ng mga otoridad. Ano yan, Noche? Stocks lang, nakastock lang dyan o ginagawang pagawaan? May mga liquid na Kisses na kapag natuyo, yun ay magiging shabu. So ito may mga container rin dito na yung 3 containers ay 4 na containers at yun yung iba may mga liquid na kanina kausap natin itong si Police Colonel Mario Mayames, ang Deputy Regional Director for Operations ng Police Region Office 4A. Ito ay kapag natuyo nga itong liquid na ito ay magiging shabu. So humigit kumulang o mahigit 20 kilos yung tansya ng shabu at meron pa ditong 4 na container na liquid na shabu na kayang makagawa din ng 3 kilo kada container kapag ito ay natuyo, Kisses. So patuloy ang inventory ng Parañaque PNP at Police Region Office 4A. RH27 na nasika ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Tantabayanan po ang mga update tungkol pa rin dyan sa inoperate na parang pagawaan ng shabu dyan sa may Parañaque. Alas 9:40. Samantala, dako tayo sa Northern Samar. Yun naman daw pong mga polis dyan sa Northern Samar isinusulong ang pagtatanim ng gulay bilang praktikal na tugon sa fuel crisis. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan.
Isinusulong ng PNP Northern Samar ang isang backyard gardening bilang nakikitang solusyon at praktikal na inisyatibo ng mga pulis, bahagi rin sa pagsusulong ng food security sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga basic commodities. Ayon sa Northern Samar Police Provincial Office, nais ni Police Colonel George Buyakaw, Acting Provincial Director, na palakasin ang food security sa pamamagitan ng camp-based gardening initiatives na sinimulan na nga ng Provincial Headquarters hanggang sa mga line units ng PNP sa Northern Samar. Bahagi rin ito ng pakikiisa ng Northern Samar Police Provincial Office sa ipinapatupad na gardening program kung saan ginawang taniman ng mga gulay ang mga available na espasyo sa loob ng kampo. Mismo rin ang NSPPO o Northern Samar Police Provincial Office personnel ang makakabenepisyo ng presko at masustansyang pagkain o gulay sa oras ng harvest season. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane Galit Bantayan. Oras po natin sa buong Pilipinas, alas 9:42. Sa magbabalik po ang TNT makalipas lamang ng ilang hanap buhay. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match Point, Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Dito po sa Tomorrow's News Tonight, kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, Kisas Habson. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita at sa ating mga detalye, sinariwa po ni Pangulong Bongbong Marcos ang sakripisyo ng mga bayaning Pilipino na nakipaglaban sa bataan para sa ating kapayapaan ngayong araw ng kagitingan. Kinilala nito ang mga veterano na anyay hindi makalilimutan ang kanilang ambag lalo na sa ating kasaysayan sa kanyang talumpati sa Mount Samat sa Pilar, Bataan kanina. Binigyan din ni Pangulong Marcos na iba ang hamong kinakaharap ngayon kumpara noong gaya ng mataas na presyo ng langis pero patuloy na sinisikap pa rin na kaharapin. Sabi ni PBBM, sa panahon ng krisis, kinakailangan balikan ang katangian ng pagiging Pilipino na pakikipagkapwa at pakikipagtulungan na makatutulong daw po na maibsan ang bigat na dinadalang problema. Kailangan natin balikan ang isang mahalagang bahagi ng katangian ng bilang Pilipino, ang pakikipagkapwa. Dapat natin kilalanin na ang bawat isa ay may parehong pangangailangan, may parehong pangarap, at may parehong pinagdadaanan. Yan po ang bahagi ng pahayag sa naging talumpati po kanina ni Pangulong Bongbong Marcos habang siya ay dumalo ng malakas at maayos ang kalusugan dyan sa Mount Samat sa Bataan. 10 minuto bago sumapit ang alas 10 ng gabi. Sa iba pa nating mga balita, nakiisa din po si Vice President Sara Duterte sa pagunitan ng ika-84 na araw ng kagitingan sa Veterans Memorial Monument sa Davao City. Pinangunahan po ni Duterte ang pag-alalay ng bulaklak o pag-aalay ng bulaklak bilang simbolo po ng respeto at pasasalamat sa mga bayaning nagsakripisyo ng kanilang buhay.
Dumalo rin po si VP Sara sa pagtitipon ng ilang veterano, uniform personnel at iba pang sektor. Samantala, sa iba pa po nating mga balita, nagsagawa naman po ng kilos protesta ang bagong alyansang Makabayan kasabay po ng paggunita ng Araw ng Kagitingan ngayong araw. Bilang pagkundida sa kanila'y marahas na hakbang ng Estados Unidos at ng Israel laban sa Iran at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil dito. Samantala po nagsimula na rin po ang pagmarcha ng grupo kasama ang ilang transport at consumers group sa bahagi daw po ng Calao Avenue at Taft Avenue kanina patungo sa embahada ng US Rojas Boulevard, pero hindi nakarating po sa naturang embahada po dyan sa Maynila ang grupo ng rallyista dahil po sa pagharang ng mga pulis, kaya isinagawa na lamang ang programa sa kanilang protesta sa Calao Avenue. Binuksan naman ng Armed Forces of the Philippines ang bahagi ng Camp Aguinaldo sa Boni Serrano Avenue upang maging community murals. Tampok po ang West Philippine Sea. Bahagi ito ng West Philippine Sea Murals Festival o WPS Murals Festival 2026 na layong tipunin ang iba't ibang artist para sa isang symbolic na patimpalak kasabay ng Araw ng Kagitingan. Ayon po sa lead artist at festival director na si AG Sanyo, mismong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang nagalok ng pader sa labas ng General Headquarters na dinadaanan ng libo-libong motorista. Layon nito na maipagyabong ng publiko o sa publiko ang paggiit at pagprotekta sa teritoryo at karagatan na napakikinabangan ng mga mangingisdang Pinoy. Good luck sa kanya. Yan naman po ang maikling tugon ni Vice President Sara Duterte nang hingan po siya ng reaksyon kaugnay ng kumakalat na usap-usapan sa social media tungkol sa kalusugan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi naman na idetalye pa ni VP Sara ang kanyang naging pahayag na ginawa sa sidelines ng paggunita ng ika-84 na Araw ng Kagitingan sa Veterans Memorial Monument sa Davao City. Una nang nilinaw po ng Pangulo sa publiko na siya ay nasa mabuting pangangatawan at huwag basta-basta maniniwala sa mga nakikita sa internet. Sa panayam kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi po ni PBBM na bumabalik na siya sa kanyang regular routine at sa huling 3 buwan at patuloy po ang pag-alaga sa kanyang kalusugan upang masigurong lagi siyang handa sa trabaho. At umattend pa po siya kanina doon sa event dyan sa Mount Samat. Samantala, ang Malacanang sinagot naman ang pahayag ni VP Sara tungkol sa estado po ng mga sundalo. Ibalita mo yan na Rich 14, Let Narciso. Binigyang diin ng Malacanang na ang mandato ng mga sundalong Pilipino ay magsilbi sa sambayanan ng naaayon sa batas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi tungkulin ng mga sundalo na isulong ang political interest ng isang pamilya lamang na nagnanais na agad-agad makuha ang kapangyarihan. Tugon ito ng palasyo sa tila pagkadismaya ni Vice President Sara Duterte sa estado ng militar. Sinabi ni VP Sara na walang malinaw na foreign policy at hindi na rin daw malaman kung kaninong interes ang pinoprotektahan ng mga sundalo. Sagot naman ni Castro, frustrated lamang siguro ang mga kaalyado ni Duterte dahil yung nais ng mga ito na mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos para mailuklok ang vice-presidente ay hindi nagtagumpay. Dagdag pa nito, hindi maaaring magsalita si VP Sara para sa pangkalahatan ng mga aktibong miyembro ng AFP. Matatalino at professionals anya ang mga sundalo at kitang-kita ito sa pamumuno ni na Secretary Gibo Teodoro at General Romeo Browner Jr. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, sa iba pa nating mga balita, muntik ng madakip ng mga otoridad ang negosyanteng si Charlie Atong Ang ngayong araw.
Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nangyari ang eyeball sighting o aktual na pagkakakita kay Ang dito po sa bansa nitong Huwebes ng umaga, April 9. Gayunman, hindi umano ito naabutan ng mga operatiba dahil nahuli sila ng isang araw. Ayon pa sa kalihim, base sa ulat ng nakakita, naniniwala siya na nasa loob pa rin ng Pilipinas nga po si Ang. Matatandaang noong nakalipas na araw, sinabi po ni Remulla na namataan sa Vietnam si Ang, ngunit ito ay hindi pa kumpirmado. Sinabi naman ng Bureau of Immigration na wala silang record ng pag-alis ni Ang sa ating bansa. Wanted si Ang at nahaharap sa kasong kidnapping with homicide. Gayon din ang kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng ilang sabungero mula pa noong 2021. Nagbabadya naman na maging super typhoon ang tropical depression na namataan ng pag-asa sa labas ng bansa. Ang tropical cyclone ay huling namataan sa layong 2,845 kilometro silangan ng Hilaga Silangan ng Mindanao at taglay po nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometro bawat oras at pagbugso na 70 kilometro bawat oras. Sa oras na pumasok po ito ng Philippine Area of Responsibility, ito po itatawagin sa pangalang Kaloy. Sa ngayon ay nananatiling wala pang epekto sa anumang bahagi ng bansa ang tinutukoy na tropical depression. Ayon po sa Pag-asa, maliit din ang tsansa na ito ay maglandfall sakaling ito ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Oras natin alas 9:57, 3 minuto bago mag-alas 10. TNT Top News Trending Worldwide. Sa TNT Global News, Artemis 2 crew pabalik na ng Earth matapos ang matagumpay na moon flyby. Ang detalye, balita mo yan kay Jackie Resio. Pabalik na ng Earth ang 4 na crew ng NASA Artemis 2 matapos ang makasaysayang lunar flyby na nagtala ng pinakamalayong distansyang binahe ng tao sa outer space. Kahapon nakalapit ang Orion capsule sa muna ng 6,545 kilometers at kasabay nito ay nalagpasan ng Artemis crew ang record ng Apollo 13 mission na furthest distance from the Earth na 400,000 kilometers sa pamamagitan ng kanilang naitalang 406,771 kilometers distance. Sa pag-ikot ng Artemis 2 sa buwan, nakita na ang mahigit 21% unexplored na bahagi nitong hindi nasisinaga ng araw o nakikita kapag ikay nasa Earth. Samantala nawala ng komunikasyon ng crew sa mission control ng mahigit 40 minuto nang marating na nila ang likuran ng buwan, pero naibalik naman ito ng mga tauhan ng NASA at mga astronauts. Umabot naman sa higit 10,000 larawan ang nakuhanan nila NASA astronaut Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch at Canadian Space Agency astronaut Jeremy Henson na kanilang iuuwi na magbibigay karagdagang karunungan sa larangan ng agham. Inaasahang makababalik na ng Earth ang 4 na crew members ng Artemis 2 sa Sabado alas 8 ng umaga oras sa Pilipinas. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jackie. Samantala sa TNT Global o sa TNT Showbiz na. Si Ann Curtis at content creator Mimi Yu present daw po sa The Devil Wears Prada 2 red carpet. Ba? Ibalita mo yan, Don Carlos. Hindi nagpahuli sina Ann Curtis at content creator Mimiya sa pagdalo sa The Devil Wears Prada 2 red carpet sa Tokyo, Japan. Sa isang video ng 20th Century Studios Philippines, nagkaroon pa ng karanasan ng dalawa na ma-meet ang mga bida ng palabas na sina Anne Hathaway at Meryl Streep. Hindi lang yan, na-interview pa nila Anne at Mimiya ang dalawang aktres at inilarawan nilang easy to interview ang kanilang naging karanasan. Binati pa ni Anne ang clever shoe design na suot ni Mimiya at nagkaroon pa ng cute moments ang dalawang Anne. Ang naturang red carpet ay isa lamang sa mga international stops ng pelikula matapos ang mga naunang promotion nito sa Mexico City. Nakatakdang ipalabas ang The Devil Wears Prada 2 sa mga sinihan sa darating na April 29. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Don. Naku, excited na rin ako dyan sa The Devil Wears Prada 2. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Tomorrow's News Tonight. Sa pangalan ng aking partner Lakay Racy Bayan, ito po ang inyong lingkod, Kisas Hobson. At susunod na ang Aksyon Kababaihan. Oras natin, 10:00 ng gabi.